rockin' with it. Hello beautiful people! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. So yon, so nandito tayo ngayon sa kusina namin kasi magluluto tayo ng adobong manok. Yon. Kasi nag-recommend ako magluto tonight. Actually, buti na hindi nagreklamo sino kasi katatapos ko lang mag-live kanina doon sa Sam Bruce's Crown. So, nalibang ako sa live ko, in fairness kasi ang dami naman nanood, miski pa paano. So, yon, so na-enjoy ko yung chikahan. Actually, minadali ko na nga yung bandang huli kasi nga gabi na. Kasi dito kasi usually na kumakain kami yung time na 7 PM dito. So, ayaw nino ng pabago-bago yung oras kasi nga, ewan ko, basta may rules siya, gusto niya laging tama sa oras. Ganon. So yun, so matagal-tagal na ako hindi nagluluto, sobrang tagal na siguro, 1 taon na. So ngayon, magluluto tayo ng adobong manok. Simple lang naman yung adobong manok ko, hindi naman ako maarte magluto. So meron lang akong bawang, gusto ko madaming bawang. Yung nilagay ko, 2 ganitong bawang. So yun, so ewan ko ba, gusto ko kasi maraming bawang sa adobo kasi para mas bongga. Tapos nilalagyan ko din siya ng siling pula, yung sili yung ganito, ganyan, ayan sili. Kasi nga para maanghang, kasi dito pag walang anghang yung pagkain hindi masarap, at kahit din ako pag hindi na siya maanghang hindi na ako nasasarapan. So yun, tapos lalagyan ko siya ng black pepper. So minarinate ko na yung chicken ko sa black pepper kanina, pero dadagdagan ko pa mamaya. Tapos ganito yung suka nila dito. Yung sukang, ewan ko, chemical yata to, gano'n. Basta maasim yan. And then yung toyo nila ganito. Pero yung toyong to, hindi naman siya mapula. Maputla siya. At maalat yan, sobra. Ang sabi ni No, wag daw alatan. So, lalagyan natin ng sugar. So, pinainit ko pa yung naalala ko nung dati, nung bata kami, syempre sa Pilipinas, may mga adobo din, di ba? Adobong manok, ganon. Tapos naalala ko yung bawang. Kasi ako talaga, gusto ko talaga madaming bawang. Kaya lang, hindi ka pwedeng umarte. Kasi, syempre, mahirap nga lang kayo, aarte ka pa. So nakikita ko nagluluto, utusan ako bumili ng bawang sa tindahan, 50, 'di ba? 50 cents, 50. So bali ilang butil lang yung parang ganito, 3 butil na ganito. Tapos yun, ayun na, ilalagay na yun sa adobo na yun. So yun, pag naiisip ko nga, sabi ko kawawa naman kami nung bata kami. Sabi ko, hindi naman yung siguro yung mga high school, ganon. Kasi nung bata kami, medyo maganda-ganda pa yung buhay. May katulong pa nga kami nung sa bahay. Kaya lang, syempre, yung papa ko yung umalis na. So naghirap na kami, tapos hindi na siya bumalik. Tapos yun, mahirap na yung buhay namin. Syempre, kung ano lang yung meron dyan, yun talaga. Tapos naalala ko pa nga dati, nagtitinda ako ng turon. Kapag may 20 ako, binigyan ako ng 20. Alimbawa, nag-igib ako ng tubig sa kapitbahay namin. Tapos sasabihin niya, punuin mo yung drum, bibigyan kitang 20. Mag-iigib ako niyan. Tapos ayun, para sa 20. Tapos yung 20, hindi naman 20, siguro 50, gano'n. Basta 1 drum. Grabe, pabalik-balik ako, pagtsatsagaan ko yon. Tapos ibibigay ko sa mama ko yung 20. Tapos yung 30, ipupuhunan ko siya. Ipupuhunan ko siya sa pagtitinda ko ng turon. Nagtitinda ako kasi natuto ako, pag bumili ka ng saging sa halagang 10, madami na yun, tapos hiwa-hiwain mo, tapos ibabalot mo sa lumpia. Yung lumpia naman noon, teka lang guys, baka kasi masunog yung bawang, ayoko na susunog. So yon. Tapos yung lumpia, kapag yung panalo din naman. Ito yung manok. Bango naman siya. Parang 10 tao yung kakain. Hindi, kung may matira, bukas na umaga, almusal na yan. Yan.
Tapos, ayun nga, magtitinda ako ng ng turon. So, bibili ako lumpia, bibili ako ng saging, yung saba, tapos hiwain mo yon para magdalawa siya. Gusto ko yung hinog, mas lamog, mas bongga. Ayun, gusto ko yon. Tapos, ititinda ko na siya. Tapos minsan lalagyan ko siya ng langka. Tapos asukal, 5 pisong asukal, mantika, 5 pisong mantika. Siguro mga 50 yung puhunan, gano'n. Tapos, yun, ilalako mo siya. Tapos, yung nadagdagan yung puhunan ko, natuto akong gumawa ng okoy. Alam niyo yung okoy? Yung parang ipon siya na ilalagay doon sa harina, tapos ilalako ko yun sa hapon. Mga bandang 2:00 gagawa na ako. Ay, hindi pala. Ang unang-una ko palang tininda, yung lumpiang gulay. Ang puhunan ko lang ay bumili ako ng 10 pisong toge. So, madami na yun dati. Tapos, pambalot, saka mantika. Pagkatapos, ipiprito mo yon. Tapos, ayun. Tapos, may sausawan yung gas. Yung talagang didikdikan ko ng bawang, paminta, saka sili, ayun. So, yun, masarap yung sausawan nun. Tapos, ilalako ko yun. Tapos, nadagdagan ako ng lumpia. Tapos, nadagdagan ako ng turon. Turon, saka lumpia, saka yung may isa pa yung okoy. Ayun. So, nilalako ko yun. Mula doon sa Purok 3, papunta ng Purok 5. Ganon, lalakad lang ako niyan. So yun, gano'n lang yung ginagawa ko para makaipon. Tapos, nagwe-wedding din ako, guys. So yun, papa-ending. Hindi pala wedding, ending. Nagpapa-ending ako. Yung basketball, yun, gano'n yung ginagawa ko. Tapos, para makadagdag sa ang bango kasi. Charot. Hindi, yung bawang saka yung paminta. Para pandagdag sa baon, tapos makatulong sa project. Kasi noon, syempre, pag wala kang project, babaksak ka. So yun, ganun. Ganun yung mga ginagawa ko. So yun. So nilagyan ko ng konting tubig para ma-cook muna yung yung tawag dito, yung chicken. Kasi minsan, pag nilagay mo kagad yung toyo, na kagad siya. So, yon. So, ganon. Tapos, para makadagdag sa pambili ng ulam, kapag nakakabenta ako, nauubos ko yung paninda ko. Tapos, may maitatabi ako kahit 30. Tapos, sa puhunan ko. Tapos, yung basta pag kumita ako, bibili ako ng ulam namin sa gabi, ng galunggong, gulay, ganon. So, nakakatulong siya. Pero ginagawa ko lang yon every Friday, Saturday and Sunday. Kasi Monday to Friday, pumapasok ako sa school. So, hindi naman ako pwede magtinda sa hapon kasi gabi na rin ako nakaka-uwi. Hapon na, parang 4:30, 5 o'clock. So, syempre, mag-aayos ka pa sa bahay, tutulong ka pa. So, hindi ka na makakagawa nun. So, kapag lang talaga, Sabado at Linggo, ayun, nagtitinda ako. So, yun, ganun yung ginagawa ko nung bata ako. Tapos, plus, nagpapa-ending nga ako, yung ending nakakaloka. Pag hindi mo pa natapos yung kasi ang katwiran ko noon, pa-ending ka piso-piso, tapos ang panalo ganito, 99 yung na yun, so magkano din yun, piso-piso. Tapos pag tumama yung minsan walang tumatama, kasi di ba yung nanalong ending, hindi natayaan. So, sa akin mapupunta yung pera. So, pag sa akin napunta yung pera, yung binibigay ko sa mama ko. Actually, hindi naman si mama ko, si auntie ko. Kasi si auntie ko yung nag-aalaga sa amin. Kasi si mama ko nag-work siya. Yun, ganun yung mga ginagawa ko. Tapos, ang mama ko naman, sinasabi niya, minsan, hindi mo naman kailangan gawin yan. Pero kasi syempre, initiative na lang, ang hirap ng buhay. Di ba? Ang hirap kaya ng buhay noon. Tapos, ayun nga, nakikita ko nga yung bawang nga namin, 3 piraso lang charot. So, yun. Okay na yun, adobo na yun. So, yun.
ayun, gano'n lang kasimple yung buhay namin. So, hindi ko naman ikinahihiya yun kasi syempre, doon kami lumaki sa ganung ano, sa ganung pamamaraan ng pamumuhay. Tapos, ang naalala ko pa noon, hindi ako pwedeng maglaro ng bonggong-bongga. Syempre, naiingit ako sa mga, hindi ako lumaki na katulad ng mga ibang teenager na lagi nakatambay sa labas, pa-cute. Nakakaganon din naman, paminsan-minsan lang. Pero hindi to the point na yung katulad talaga nila na 9 p.m. na or 8 p.m. nandiyan pa sa tapat ng poste, yung may ilaw doon, nakatambay sila doon. Kasi ako, hindi ako pwede. Diyos ko, papagalitan ako ng auntie ko. So, natatakot akong makurot. Ganon. Kasi nangungurot siya. As in talagang kukurutin yung tenga mo, gano'n pipingutin. So, syempre ayoko naman. Saka minsan napapahiya ka kasi kukurutin ka niya talaga sa top sa mga barkada mo. Kaya papaluin ka niya sa harap ng barkada mo, gano'n. So, ayoko naman ng gano'n. So, para maiwasan yung mga ganong-ganong bagay. Pag sinabi niya, 6 o'clock, dapat nakaligo na kayo, maligo ka na. At huwag ka na lumabas ng bahay. So, dati, yung wala pa kaming TV, pagkatapos namin kumain ng gabi, makikinood kami doon sa kapitbahay namin. Tapos may bintana. Doon kami nakadungaw kami doon. O kami dalawa ng kapatid ko. Tapos yung mga inaabangan namin palibasa lalaki. Ayun, ganon. So, nakadungaw kami doon kasi nga nakikinood. Tapos, ayun, ganon yung buhay. Tapos, ang gagawin ng kapitbahay namin salbahe, yung matanda, malangit sana yung kaluluwa niya. Ang gagawin niya, ano, sa dahilan guys, baka mapadami yung toyo, maalat, magagalit sino. Yun. Tapos, ang gagawin niya, ano ba yun? Sasarado yung bintana pag nandoon kami pag medyo maingay tapos nagkukwentuhan. Yung nalilibang ka ba dun sa pinapanood tapos mapapatawa ka. Syempre mapapalakas yung ingay. Ang gagawin niya, isasarado niyo yung bintana, guys. Ganun. Tapos hindi na kayo makakanood. So, uwian na. Minsan naman, sasarado niya, tapos maghintay ka lang ng mga ilang minuto, bubuksan niya uli, ganon. Pero minsan may momento talaga, madalas hindi niya nabubuksan yung bintana. So nakadungaw ka lang na ganon doon, tapos biglang sasarado. Tapos parang, magsuwi na nga kayo, ang ingay ninyo dyan, ganon. Nanonood kami ng kapatid ko, tapos pinsan ko, so ganon. Tapos parang yung mama ko, kasi nasira yung TV namin noon eh. Tapos wala, syempre ipapagawa, ibili na lang ng pagkain. Tapos parang sabing ganun, o siya, sige na, uwian na. Tapos yun, tapos ang ginagawa ko, pag hindi pa ako makatulog, nakikinig ako ng radyo, yung transition, yung dati yung radyo, yung battery na may ever-ready na 3. Tapos syempre pag hindi bago yung battery, hindi malakas yung transition. So nakikinig ako doon ng, yung sa DCRH, o yung pa, nakikinig ako ng drama doon. Yung drama sa umaga na from 9 o'clock, puro drama na yun hanggang hapon, alas 3. So, drama yun. Tapos talagang tutok na tutok yung tenga ko doon, lalo na yung mga matod nila, yung mga ganon, matod nila, mga ganon. So, talagang kaganon yung tenga ko habang nagpipili. Kasi, di ba kasi uso pa noon yung bigas, natanggalan ng mga bato-bato. So yun, so okay habang naglilinis ka, so kikinig ka ng matod nila, tapos yun, ganun yung gawain namin guys. Tapos, okay naman, masaya naman. Tapos pag yung battery, obligasyon ko siyang ibilad sa araw pagdating ng hapon o kaya ayun, sa hapon, pag hindi gagamitin yung transition, kasi hindi siya electricity, nilalagyan lang siya ng battery. So ibibilad mo siya sa araw. Pagkatapos, ayun, doon ako, nakikinig ng para kasi yung battery, pag binilad mo sa araw, magkakaroon siya ng maraming energy. So, malakas siya sa gabi. Tapos, minsan gagawin ko, pag duduk-duk-dungin ko yung mga lumang battery, tapos igaganon ko, ikukunin ko doon sa para tapos minsan dipokpok pa. Nasisira na nga sa kakapokpok ko, sasabihin ng mama ko, ba pokpok ka ng pokpok dyan. Tapos yun, mga ganon, yung mga simpleng bagay na buhay na ganon, masayang-masaya na ako. Sobrang, lalo na pag bago yung battery namin, bumili ng bagong battery, ang saya. Siyempre, naiintindihan ko naman, kahit wala ng battery, kailangan ibilad mo sa araw yung mga battery ninyo. Minsan nga naglalaway-laway na yun, sabi ko, ano ba yan? So, bumili naman kayo ng bagong battery. Kasi,
naiintindihan ko, priority kasi namin yung mga pagkain. So, syempre, unahin mo na yung pagkain bago yung ano. Kaya, yung buhay na ganun, talagang nagangad ako na makapagtrabaho ng maaga. Kung minsan nga mapapasin niyo bakit si mama sa parang mali-mali yung ano. Dahil yung nag-aaral ako, pumapasok lang ako sa school para makakuha ng grades. Pero hindi ko siya siniseryoso kasi ang priority ko kasi noon habang nag-aaral ako, nagtatrabaho ako. So basta ang priority ko is mag-earn ng money. And then mag-earn ng money kasi para ayun, mabili yung lahat ng pangangailangan ng kailangan namin sa buhay. Plus yung nag-aaral ka, syempre magbabayad ka rin sa school. So yung ganon yung priority ko dati. As in talagang ano. But so far naman, maayos naman yung mga grades ko. In fairness naman, hindi ako magaling sa klase. Pero maayos naman yung grades ko. Wala naman lagpak. And then, ayun. Sa awa ng Diyos, nakaraos naman. Kaya kung binabalikan ko yung buhay noon, natatawa ako na nagiging masaya. At napapasalamat ko sa Diyos kasi na-experience ko yung buhay na ganon. Kasi doon sa buhay na yun, doon ako humugot ng lakas para maging inspirasyon ko siya kung nasaan man ako ngayon. And then naturuan ako naging masipag, naturuan ako na time is gold. And then kung may opportunity kang kumita ng pera, gawin mo para sa sayo. So yon. So kung marami pa siyang pwedeng pagkakitaan, gawin mo yan. Huwag mong ikahiya as long malinis at hindi ka gumagawa ng masama, lalo na sa kapwa mo. So, yan. So, sana may natutunan kayo sa kwentuhan natin today. And then, sana nakarelate kayo sa experience ko. More on work hard talaga ako. So, yun. So, ganon. So, sinishare ko lang to sa inyo para naiintindihan ninyo na ang buhay ay hindi madali. Sinishare ko siya sa inyo para alam ninyo kung anong klaseng buhay na meron ako at hindi ako nagpe-pretend sa inyo. And then, sinishare ko siya sa inyo dahil alam ko yung iba dyan nakaka-relate sa kwento na meron ako. So, yun. So, kung ano man yung kwento mo, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, guys, syempre patapos na yung adobo ko at kailangan na namin kumain. So, guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe na lang po kayo. And then, sana patuloy nyo po supportahan ng Samsam TV sa mga chika, sa mga ano pang ganap dito. So, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.